Panginoon. Ito po ay isang pong malaking biyaya ng Diyos na narito tayo. Sama-sama, na makikinig, nagpupuri dito sa house of worship. Hallelujah. Purihin po Panginoon sa inyong buhay. Tunay po na nagagandahan ang mga anak ng Diyos sapagkat we are the events of God. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi. Kapatid, may pag-asa ka. May pag-asa. Amen? Kapatid, may pag-asa ka. Hallelujah! Hallelujah! Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may find mercy in times of need. Amen. Hallelujah. Nandyan yung awa ng Panginoon. Amen. Amen. Nandyan yung awa ng Panginoon sa tuwi-tuwi na kahit tayo nag-iisa. Nagmumuni-muni na inaakala natin ako'y nag-iisa. Pero ang Diyos laging nakatingin, anak, nandito ako. Amen po. So tayo po ay, nasan po yung ating mga Bible? Here. Amen. Praise the Lord. Nasaan yung sandata ng sundalo ng Diyos? Amen. Saan po yung mga sandata? Ilabas ang sandatang matalim. Magkabilay talim. So tumumo tayo sa Revelation. Revelation chapter 22 verse 12 to 17. Sino po yung nais na bumasa? Sige po. Tayo lang po. Revelation 22 verse 12 to 17. Pwede. Amen. Sige po. Praise God. Hallelujah. Revelation or sa pahayag 22, 12 to 17. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit, maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika, lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin. Halika, lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Puri ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sa Sis Rem, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Almighty God, we are here, O Lord, in your presence. We are here, we bow down our head, O Lord. Thank you for your guidance in this morning, O Lord. Thank you for your Holy Spirit. We know, Lord, that you are continue to your work, O God. Na patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. We ask in this morning, O Lord, we ask your favor by the power of your holy name, O Lord, that you will do something new in our life. You will do something great, O Lord. And Lord, sino man Panginoon ang abuti ng tinig na ito, i-revive mo, Panginoon.
Pagkakaroon po ng revival, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, transformation sa buhay ng iyong mga anak, to the life of your children, O Lord, in this morning. We ask your favor, we ask your wisdom, we ask your guidance, the power of the Holy Spirit that you will touch everyone here in this morning, O Lord. Father God, we thank you and we believe that our hope is in you, Lord Jesus. Amen. You will do something great, O Lord. Hallelujah. Thank you, God. Cover this place with your holy blood. Amen. Bless your holy name, Father. In the Hallelujah. mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Ang book of Revelation ay may 22 chapter. At ang author po nito ay si John, the servant of God. Sino po yung nakaranas na nandun po siya sa bus stop naghihintay? At pagkatapos, 1 minute na lang, umalis ka doon sa bus stop na yon na yung pinaghihintayan at biglang dumating ang bus. Sayang. Naiwan. Jesus is coming. Do you believe? Amen. Jesus is coming soon. God continue to prepare His churches. He wants to purify us. Alam niyo po ba yung buhay ni Sarah at ni Abraham? The life of Sarah and Abraham. They are very too old, no? Matanda na sila. Umasa sila na magkakaanak. At nung matanda na sila, nanghina yung pag-asa nila. Nanghina yung pag-asa nila. Kasi matanda na eh. One day, God visited Abraham and Sarah was inside of tent. Beside the door of tent. And then the Lord said, where is Sarah? Sabi ni Abraham, nandun siya sa loob ng tent. At siya po'y nakikinig. Sabi ng Panginoon, si Sarah ay maglilihi. Si Sarah ay magdadalang tao. Aba, natawa si Sarah. Bakit po? Si Sarah, 90 years old. Si Abraham, 100 years old. Tapos sabi niya, maglilihi pa ako. Nagtawa siya. Sabi nga, meron bang mahirap sa Panginoon? Tanungin natin yung ating kasabi, meron bang mahirap sa Panginoon? Meron bang mahirap sa Panginoon? Walang mahirap. Ano po, walang mahirap? Ang lahat ay kaya. Nothing is impossible to God. Nothing. Favorite my life verse. Sabi doon sa Genesis 18 verse 10, and he said, ito po yung pagbisita ng Panginoon kay Abraham. I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah, your wife shall have a son. Sarah was listening in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age of childbearing. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also. Pareho po silang madali. And the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I surely bear a child since I am old? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you according to the time of life. And Sarah shall have a son. But Sarah denied it, saying, I did not laugh, for she was afraid. And he said, no, but you did laugh. Gaano man katagal ang ating pong paghihintay sa ating mga panalangin sa Panginoon, mangyayari at mangyayari
ang ating po hinihintay, ang ating po inaasahan according to our faith. Amen? According to our faith. Ayon sa ating pananampalataya sa ating po Panginoon. No? Si Hana, siya po yung asawa ni Elkanah. At si Elkanah may dalawang asawa. Sabi nga si Sarah, nagkanak siya. The right time. No? At yun ay sino po? Si Samuel po ba yun? Sino po? Sino po yung naging anak ni Sarah? Si Samuel po ba? Si Asa. No po? At ito po si Hana ay siya po yung asawa ni Elkanah. Si Elkanah po ay may dalawang asawa, si Penina. At ito pong dalawa, yung isa may anak, yung isa wala. Pag-uwi po sila sa Rama, ay sila po ay ginugulo po siya ni Penina kasi wala po siya anak. Ito naman po si Hana ay nag-iiyak. Talagang iyak niya. Habag na habag sa kanya po sarili. At isang araw ay nakita po na punta sila po sa Shiloh, sa house of worship. Then, nandun po si Eli. Siya po isang priest, 40 years na siya po ay isang judge ng Israel. At ganun po yung nangyari. Nakita niya na si Hana ay naroon sa loob at kumikibot-kibot lamang ang kanyang bibig. At napansin yun, sabi niya, ikaw ay lasing, umuwi ka na. Sabi hindi kasi ako'y habag na habag. At siya pinagpala ng lingkod ng Diyos. At yung pong kanyang ipinapanalangin ay pinagpala siya ng Panginoon. Binigyan siya ng isang anak. At yun ay si Samuel. So nothing is impossible to God. Gaano man yung ating edad. No, may pag-asa ka pa. No? Si Sarah, no? Menopause na. Sino po yung menopause dito? Oh, nagtanak pa! May pag-asa talaga. Amen? May pag-asa. Kung naghahanap ka ng boyfriend, may pag-asa ka pa. Amen? Amen! Hallelujah! Pag-asa kung paano makaalaya. So Jesus is coming. Jesus is coming. Are we ready? Handa po ba tayo? Ang Panginoong Yesus ay darating. Gaano man katagal, mangyayari at mangyayari ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Doon po sa 22:12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Lahat tayo nagnanais, nagdi-desire na makatanggap ng reward mula sa Panginoon. Lahat po ba? Amen. Amen. Meron po tayo. But, according to His word. Meron po po dito. But, according to His word. Ano po ba yung ginawa natin sa mundo ito? Ano po bang maihaharap natin sa Panginoon? Kapag umarap po tayo sa Panginoon, ano pong ginawa natin sa mundo ito? At ano ang pwedeng i-reward sa atin ng Panginoon dahil sa mga ginawa natin sa mundo ito? Masama, mabuti, may reward po yan. Pag masama, alam niyo na po yun. Pag mabuti, yan. Amen. Hallelujah, may pag-asa sa Panginoon. Habang may buhay tayo ay may pag-asa. In this book of Revelation, there are 7 churches mentioned in chapter 2 and 3, which are in Asia. There are different situations of churches. So, nung last week, ay nabanggit yung mga church. Yung churches. At ngayon po, ay babahagi ko po sa inyo ang sitwasyon, ang kalagayan ng mga churches. Ang nais ng Diyos ay linisin ang kanyang church sa kanyang muling pagbabalik. Sino po yung handang magpalinis, magpakayas sa Panginoon? Magpa-proning. Lahat po ba? Amen. Hallelujah.
no, binabalatan, pinuputol, pinupupok, no? So, ganon. Kasakit, pero after nun, napakaganda mo. Perfect. Nagagamitin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na gagamitin tayong lahat ng Panginoon? Amen. Amen! Gagamitin tayo ng Diyos. Hallelujah. Basta surrender our life to God. Be ready because Jesus is coming. This is very serious thing. Huwag na tayo maglaro-laro pa. Seryoso ang bagay na to. Nasa huling kapanahon na tayo. Ano po yung ginagawa sa labas? Ano po yung mga internet na lumalabas dyan? Nakakahawa kung ating pong pagmamasdan. Napakalakas ng mga magnet from internet. Kung ating pong pag-aaralan, be aware. Maging aware po tayo sa mga nangyayari sa mundo ito. Sapagkat ang Diyos, si Kristo ay muling magbabalik. Amen? Amen. So let us discover the situation of 7 churches. God wants to prepare His church for His coming. Sino yung nais na magpahanda, i-prepare ang kanyang sarili para sa Panginoon sa muling pagbabalik? Isang magandang, ano nga ba yung bride ng ating Panginoon? Ano niyo po ba yung Church of Ephesus doon po sa Revelation 2. Punta po tayo doon sa Revelation chapter 2. 2 and 3 po yan. Doon po natin matatagpuan. The Church of Ephesus. Ito po yung 7 churches. Ito po yung first church. The Ephesus. The loveless church. Nandiyan pa ba yung pag-ibig ninyo sa Panginoon? Amen. Amen! Hallelujah! Wala yatang kasunod yung amen, ha? Amen! Sa malakas na amen! Amen! Yung pag-ibig ng Diyos, napakalaga. Na lagi natin unahin ng Panginoon. Yung problema po nila ng church na ito ay yung patungkol sa pag-ibig. Sino po yung umiibig? Hallelujah! Lahat tayo may pag-ibig. No? Lahat tayo umiibig. Napakasarap po umibig. Pagtunay yung pag-ibig at mula sa ating buong Panginoon. So, ito po yung naging problema nila. Sabi dito, kaya po, ito pong Ephesus, why did Ephesus lost his first love? The church in Ephesus was busy, but their efforts were not directed by the Spirit nor in keeping with Christ's will. Hindi po nakapokus sila, nabibisi po sila. Ito po yung sitwasyon ng church ng Ephesus. Busy. No po, nakalimutan na yung gawain sa Panginoon. Diba? In that sense, they left their first love of serving Christ. Naaaliw na sila sa mundo. So in Ephesus, we thought that the church was distracted by their pursuit of a worldly life in wealthy Ephesus. Kaya po yung God's warning dito, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. No? Dito po ay nais ng Diyos na magsisi ang Church of Ephesus dahil sa nasumpungan ng Diyos yung pag-ibig nila nawawala na po sa ibang bagay. The promise of God to him who overcome, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. No? Paano mababalik yung pag-ibig natin sa Panginoon? No? Tayo may bumalik sa pananalangin. Kausapin natin ang Panginoon. Sabi dito, repent, magsisi. No? Nakakala lang ng tao na siya nakatayo at malapit pa siya sa Diyos. Nagsisimba naman ako, pupasok naman ako sa simbahan, tapos na yung misa doon, labas na ako. Pero pumasok ako sa church. Final
So sabi doon ay, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lahat. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Doon po sa Church of Smyrna, the persecuted church, lagi po silang pinipersecute naman. Nararanasan po ba natin na tayo tumanggap sa Panginoon tapos may mga kaibigan tayo, oy, na may hindi totoo. Diba? Napakarami nila sinasabi. So, namumusong. Kahit sinishare mo na kasi sabi namin ay hindi pa handa yung puso nila or sarado pa yung isip nila. Kaya na kailangan po natin ang panalangin para sa kanila. Dahil kailangan nila ng kaligtasan. So, kailangan nila tayo na nakakilala tumanggap sa Panginoon, na nakaalam ng salita ng Diyos. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibitaw. Huwag nating bibitawan at kapakulan yung mga kaibigan natin, family natin. Tayo manalangin para sa kanila. Sila po'y laging pinipersecute. Tinotrouble sila. Minumupi, ano yung pinapamusong, ano yung namumusong. No, sinasayang yung salita ng Diyos. Hindi nila tinatanggap, nire-reject nila. So kaya nakita ng Diyos yung paghihirap. Kahit sa kahirapan doon naranasan nila. Kaya nang makita ng Diyos yung ganitong sitwasyon sa Church of Smyrna, God encouraged them. God said, do not fear. Be faithful until death. Kaya po ba natin maging tapat sa Panginoon hanggang kamatayan? Dito po tayo naka-listin. No? Tayo'y maging tapat. Tayo'y maging tapat sa ating po Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Kung hindi po natin kaya, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will help us to become faithful to God. Dito po sa Church of Pergamos, ito po yung pangatlong church, the compromising church. Nagko-compromise sila. Ano pong ginagawa nila? Kumakain sila ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Nagpo-commit sila ng sexual immorality. They give other doctrine of Balaam. No, kaya nag-warning ang Panginoon, repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Kanino sinasabi ito ng Panginoon? Doon sa mga hindi, sabi nga dito, sa unrepentant. Doon sa mga unrepentant member. Sa lahat-lahat ng church, hindi lamang po sa Church of Pergamos, sa Church of Smyrna, sa Church of Ephesus, but sa pag sinabing church, tayo po'y kabahagi at tayo po'y nililinis ng Panginoon. Tayo po'y patuloy na nililinis at inihanda sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. At sabi po doon yung pangako ng Panginoon dito sa Church of Pergamos, to him who overcome, I will give some of the hidden manna to eat. Ano po kaya yung hidden manna na yun? Doon po sa panahon ng yung Old Testament, there is manna there na kinain ng mga Israelites nung sila ay nagutom. At ngayon po sa New Testament, there is a hidden manna. Spiritual manna. Amen? Spiritual manna. Dito po sa Pergamos, alam niyo po ba yung ginagawa nila? Yung pinaugalian nila,
sabi dito sila yung compromising church. It was alright to have one foot in both worlds and that one needn't be so strict about separation from the world in order to be a Christian. Yung isang paa nila, yung isang bahagi ng buhay nila, namumuhay sila sa mundong makasalanan, at yung isang bahagi ng buhay nila ay nasa Panginoon. Yun po yung kinasanayan nila. It is alright. Okay po sa kanila ang ganon. Namumuhay sila ng ganon. Kaya sinabi po na sila ay the compromising church. Ang nais po ng Diyos ay totally surrender. Na pag ikaw ay sa Panginoon, ikaw ay sa Panginoon lang. God is a jealous God. Amen? God is a jealous God. Sabi pa dito sa kanyang pangako, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, no one knows except him who received it. Kapag tayo tumanggap ng bato, hindi po bato ni Darna, kapag tayo tumanggap ng bato na sinasabi dito, the white stone na pangako ng Diyos dito po sa the church of in Pergamos, tayo lang ang nakakaalam doon. Tayo lang. Napakaraming mga gift ang Panginoon. Napakaraming nakalaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Hallelujah! Dito naman tayo tumungo sa church in Sardis. This is the dead church. Kaya po kung tayo po'y nakaka-compromise, i-repent po natin sa Panginoon. Ano? Pag tayo'y nape-persecute, humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Pag tayo ay nararamdaman natin nanghihina na tayo, nawawala na yung pag-ibig natin sa Panginoon, hingi natin yung pag-ibig ng Diyos mula sa Espiritu niya ng Diyos. Tungo to tayo, doon po tayo sa the church of in Sardis. This is the dead church. Buhay pa ba tayo? Amen. Amen! Hallelujah! Pumalakpak ang buhay! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Alam niyo ba ang problema ng Sardis? They know that they are alive. Akala nila buhay pa sila? Hindi po physical. Yun pong spiritual nila. Akala nila ay buhay pa sila. But they are dead. Nasumpungan ng Panginoon. Sabi dito, I have not found your work perfect before God. Hindi nasumpungan na hindi perfect ang ginagawa ng church sa harapan ng Panginoon. Kaya nagpaalala ang Panginoon, God's reminder to the dead church. Be watchful. Siyasatin natin ang buhay natin. Be watchful. And strengthen the things which remain. Kung may natitira pa. No? Sabi dito ay magbantay tayo that are ready to die, for I have not found your word perfect before God. So, sa verse 3, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Ano sinasabi doon sa mga churches na ito? Pinagre-repent sila ng Panginoon. At kung sila'y churches tayo rin ay pinagre-repent ng Panginoon sapagkat nais ng Diyos na i-purify tayo, maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Ito po yung God's warning. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Kaya ngayon pa lang, hindi natin alam ang oras at ang araw ng pagdating ng Panginoon. Ngayon pa lang, maging alisto na tayo. Lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. God's promise to the church, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not let out his name from the book of life. Sabi dito ay, yung magtatagumpay ay bibigyan niya ng white clothes, sandalisay na kasuotan, puting kasuotan, malinis, pure. Pero sabi dito, and I will not let out his name from the book of life. No, careful po tayo. Kasi maaari
maaaring mag-disappear ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kung hindi po tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, maaari yan mabura, mag-disappear, mabura, ma-remove, ma-erase, ma-delete. Kung hindi po tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Narito, nasusulat. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. Means possibility. A possibility, no? Na mag-disappear. Yung pangalan ng mga disobedient, yung mga hindi sumusunod sa Panginoon, yung namumuhay, nakakatakot. O kaya ngayon pa lang, kung tayo kinikinis na ng Panginoon ngayon pa lang, tayo ay nililinisan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kinakausap po tayo. Ngayon pa lang, ihanda na po natin ang ating sarili, maging banal tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Sundin natin ang kalooban ng Diyos dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi niya dito sa pangako niya, but I will confess His name before my Father and before His angels. O sasabihin niyan, o anak ko yan. Si Sister Let, anak ko yan. Napakasarap po na nakaharap ka sa trono ng biyaya ng Diyos. Ipagmamalaki ka ng Panginoong Jesus. Anak ko yan. No? Sapagkat darating ang panahon, sa huling kapanahunan, paghihiwalayin ng Diyos yung kambing at tupa. Amen. So alam natin po yan. Mas mabuti pong mamuhay ng may banal na pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kapag may banal na takot tayo sa puso natin, may banal na pagkatakot tayo sa Panginoon, masusunod natin, magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Yun pong Church of Thyatira, sila po yung mga corrupt church. Ano po yung problema nila? May nangangaral po sa kanila na sinasabing siya ay prophetess. Pero tinuturuan po na gumawa. Sabi nga dito ay yung mga lingkod ng Diyos ay niyayaya, inaakit, and seduce God's servants to commit sexual immorality. Yan po yung si Jezebel. So mag-ingat po tayo sa spirit of Jezebel. Amen? Hallelujah. She is the wicked woman. Pero sabi ng Panginoon na hindi siya nag-repent. No? Pero hindi siya nag-repent. Sabi ng Panginoon na mag-repent siya pero hindi siya nag-repent. So mag-iingat po tayo sa spirit of Jezebel. So yung God's warning, indeed, I will cast her into a sick bed and those who commit adultery with her in great tribulation, unless they repent of their deeds. I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He who searches the mind and heart, and I will give to each one of you according to your works. Ayon sa kalooban ng bawat isa ay magbibigay ng Panginoon. Yung pangako ng Diyos sa mga obedience, I will put in you no other burden, but hold fast what you have till I come. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. He shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like the potter's vessel. Biro. Kaya po napansin natin, napakarami mga lingkod ng Diyos pinadadala ng Panginoon sa iba't ibang mga bansa. Anointed po sila. Sila po inutusan ng Panginoon. Sila po ay may gabay ng banal na Espiritu para ipangaral ang salita ng Diyos ng buong tapang, with boldness, with power, with authority, sapagkat ito yung pangako ng Diyos
sa kanyang mga anak na kikilala sa kanya. Ito po yung faithful church, the church in Philadelphia. Doon po sa faithful church, binigyan po sila ng open door. Sabi doon, God set an open door to the faithful church. In Revelation 3, verse 8, I know your works, see, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Kaya po ilagay natin sa puso, sa isip natin, ang salita ng Diyos. Sapagkat, hallelujah, meron kang open door mula sa Panginoon. It is written in Revelation 3, verse 8, receive your open door today in Jesus' name. Yung mga nakalaan ng Panginoon para sa inyo. Naway matanggap nyo sa araw na ito. Amen. At ano pa? Ano pa yung maaaring gawin ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya? Even the evil spirit will worship before faithful church. See? Amen? So alam niyo po ba na napunta po kami doon sa Nisis Jocelyn, pinag-pray po namin yung si Kuya, diba? Si Kuya. Habang pinag-pray po namin siya, sabi po niya, no. Nagsasalita yung wicked spirit. Ayaw niyang umalis. Gusto niyang pahirapan yung may sakit. Pero dahil sa authority na binigay ng Diyos sa mga likod niya, nandun po yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po, sabi nga po kayo, huwag tayong matakot. No, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Thank God. For that is for the glory, for His glory. Hallelujah, Jesus. Amen. And how about the church of Laodicea? This is the lukewarm church. This is the living church. So wag po tayong manlalamig. Wag po tayong manlalamig. So ang encourage ko po sa inyo, no, wag po tayong manlalamig. Dahil ang Panginoon lagi tumutoktok sa labas ng pintuan ng ating puso. Tumutoktok siya ayon sa Revelation 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him and deal with him and he with me. Amen? Tayo po ba na laging kasama natin ang Panginoon? Amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Praise the living God. Praise the living God. Nandun po yung pangako ng Diyos. Hell is real. Hell is real. According to Mark 9, 43, 44, 45, 46, 47, 48. The time is at hand. Sa huling kapanahunan, ang mga matuwid ay lalong magpapakatuwid. Ang mga banal ay lalong magpapakabanal. Ang marumi ay lalong magpapakarumi. Yan po sa last day. For our God is a consuming fire. Nandun po yung judgment. Nandun po sa Matthew 7:21, sabi ng Panginoon, not everyone na tumatawag sa akin ng Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yung lamang gumagawa sa kalooban ng ating Ama sa langit. Amen? So be prepared. Be prepared. Hallelujah, Jesus. Jesus is coming. Jesus is coming. Napakaseryoso po ng bagay na ito. Hallelujah, Jesus. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen. Sabi nga doon ay,
And it is appointed for men to die once, and after that, the judgment. We will give account to God. Kung ano man yung ginawa natin sa mundo ito, magbibigay tayo ng sulit sa ating kung amin ako. So then each of us shall give account of himself to God. Hallelujah. At ang Diyos ay nagbibigay ng libreng tubig ng buhay. Free water of life. No? In John 7:37-39, on the last day, the great day of peace, Jesus stood and cried aloud, saying, "If anyone is thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his belly, out of his heart, will flow rivers of living water." Amen? Doon po sa Revelation 22 verse 1 hanggang sa mga sumusunod, sabi po doon ay, nandun po yung river of water na ang kulay po niya ay talaga po siya ay kristal, no, napakalinaw, at malapit po siya sa trono ng Diyos, at kasunod noon ay yung tree of life na sinasabi doon. Ang tree of life, there is leaves that can give healing to everyone, no? At yun lang mga faithful ang sabi nga, makakapakinabang doon. At doon sa trono ng Diyos ay walang gabi, no? Hindi na kailangan yung lamp, hindi na kailangan ng ilawan doon, hindi na ni yung araw. Bakit kaya? Dahil ang Diyos mismo ang liwanag sa kanyang mga anak. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! God is calling you now. Trust in the Lord. He will give you new strength. God wants to purify you sa oras na ito. Hallelujah! Nais niyang linisin ka. Narinig natin yung mga warning, yung mga promises, yung mga problema ng mga charges, everywhere. Kahit saan mga charges, no? Yung mga problema, persecution, nanghihina, nanlalamig, may karamdaman. Lahat ng charges, nakakaranas ng mga bagay na yan. At lahat ng charges nais ng Diyos na linisin niya sa oras na ito. Hallelujah! Nais ng Diyos na linisin ka, kapatid, sa oras na ito. Nais ng Diyos na ihanda ka na isang, sabi nga dun ay isang bride niya na pure, holy, clean, walang batik. Hallelujah! Tayo po ay mawit na tayo po'y tumayo.